guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, babawi ako kasi parate ako nagvi-video ng gabi. So wala na akong lakas minsan, as in, alam nyo ba guys, pag nagvi-video ako na gabi, minsan yung salita ko is parang lalo pagka nagvo-voice over ako, hindi ko na alam. Dire-diretso na yung salita ko, tapos mali na siya, hindi na siya kasama dun sa video. So, ilang beses ko na yun napapansin. So, yung bata, ganyan din. Nag-uusap kami ng bata, pero nakapikit ako. Tapos, yung bata nakatingin lang sa akin. And, yung salita ko minsan is mali na. Hindi na siya yung usap namin. Doon na ako napapahinto kasi may mali na doon sa sinasabi ko. So, babawi ako ngayon. Ang video natin for today is gaano ba kadali sa mga amo na bitawan tayo lalo pag wala na tayong pakinabang sa kanila. So, ito is nakita ko mismo yung katulong na sinasabi ko sa inyo ng kapatid ng amo kong babae, 'di ba? Mahilig yun mag-bar. So, ngayon nag-break siya ng contract and umuwi siya. Ngayon may bago na katulong and magwa 1 month pa lang. Alam nyo ba guys, yung amo niya is naghanap na ng panibagong katulong. So, nakita mismo ng mata ko na nandun sa table yung mga picture ng mga katulong sa Pilipinas na nakaganon. Pinagpipilian nila ngayon. Ang agency nila is same ng agency ko, Asia Selective. So, namimili sila doon. Doon sila, ngayon alam ko na kung saan pala sila namimili. Hindi lang pala yung amo kong babae yung pumili sa akin. Tinanong niya muna pala yung mga kapatid niya, tsaka yung yung nanay niya. Kasama pala yan sila guys sa sa briefing. Kung hindi pala approve sa kanila, kasi yung matanda, mahilig yun maniniwala ng kung ano-ano yung mga Chinese na paniniwala. So, pinofungsoy-pungsoy pa ata yan nila bago nila tanggapin yung katulong. So, nung nandun din yung babae. Nag-google siya ng ilang oras. Simula umaga, nandun siya sa bahay ng matanda, yung kapatid ng amo ko. Nandun siya guys, para lang asikasuhin yung pagpapalit niya ng katulong. Kasi ayaw niya yung katulong. Tahimik lang kasi yun. Tapos first timer. Tapos mabagal kumilos and hindi inaasikaso yung bata. Katulad ng pag-aasikaso ng dating katulong. Kino-compare din ako. Ayan. So, kasi nakikita nila guys na mahilig ako sa bata, lalo yung alaga ko. Kahit parati kami nag-aaway niyan, at the end of the day, kami parati yung magkasama. And parati kami nagtatawanan. Minsan lang kami, yung pag nag-aaway kami, snap agad, palit na agad sa tawanan. So, nakikita ng babae, ng kapatid na masyado akong attached dun sa bata. Kahit sa anak niya, basta nandun yun, nilalaro ko din kasama yung alaga ko. Basta pag nandyan yun, kasama siya sa laro. Tapos, nakikita nila na talaga interact ako sa bata, naglalaro kami. So, kino-compare niya ngayon yung katulong niya, hindi ganon yung katulong niya. Kasi nga, syempre, 1 month pa lang, nag-a-adjust pa lang siguro, tahimik din siya. Yung katulong is gustong-gustong makipag-usap sa akin. May gusto sigurong tanungin. Sinabihan ko kasi nung bago siya, lumayo konti yung amo niya. Sinabi ko, ikaw yung bago, gumanon lang ako. Hindi ko alam paano sa kanya. Basta sinabi ko lang, ikaw yung bago. Sabi kong ganon. Gusto niya siguro akong makausap. Kasi nga, grabe, salbahe yung kapatid ng amo ko guys. Kasi kachat ko pa din yung dati niyang katulong, yung umuwi na ng Pinas. Ilang beses na pala yan siya nagpapalit-palit ng katulong, and yung kaibigan ko na yun na umuwi, yun lang yung tumagal, nakatapos ng one contract and nag-extend lang ng konti kasi nga pumirma na siya sana sa pangalawang kontrata, kaso biglang na heartbroken, tapos nagdesisyon ng padalos-dalos. So ngayon medyo nagsisi siya, pero wala na siyang choice. Pinopost niya na, ayan, tanindigan niya na kung ano yung nangyari, pero mag-2 months na siya ngayon sa Pinas and medyo nagsisi na talaga siya. So, mahirapan na siya ngayon makabalik dito sa Hong Kong. Kasi nga, dapat nung nandito pa siya, nag-a-apply na dapat siya kung gusto niyang bumalik. Nag-a-apply na dapat siya sa ibang amo. Pag nasa Pinas ka na kasi, mahirap na makakuha ng amo doon. Kasi lalo pag break contract ka, medyo nahirapan sila. Hindi ka na madaling i-market ba? Ayan. So, hinanapan na nila ngayon ng kapalit yung bago. Alam mo ba, pinilian nila yon, pinili ng matandang babae, lalaki, pinilian nila. And sa marami, may nakuha silang 2. Sa 2 na yon, sasalain pa uli nila. So, alam nyo ba guys, tinatanong kasi nila yung Facebook dyan sa agency ko, tinatanong nila yung Facebook ng katulong. So, tinanong nila yung Facebook ko, nung time na yon,
full pa yung pangalan ko na nandoon, and alam mo yun, nakapantibra pa ako. Buti ka mo, inaccept ako ng amo ko. And hanggang ngayon, wala kaming issue. Kasi nga, pag nagpo-post ako, mostly ako lang, hindi ko sinasama yung bata. Kahit na marami akong video ng bata, picture ng bata, minsan, hindi ko pinost yung bata sa social media, sa Facebook. Pero sa YouTube, nandun, yung video, wala. Picture lang ng bata. So, papalitan na nila dahil lang doon. And sabi ko kasi sa Indonesian, sabi ko, hindi ikaw yung papalitan, kasi parang natakot siya ba. Sabi ko, hindi ikaw yung papalitan dito kasi hindi naman nakakaintindi yung mga Pinoy ng salita nila. Mahirap anuhin yung salita nila, and yung mga matatanda kasi na yun, ano lang talaga, Chinese lang yung alam nila, Cantonese. Sabi ko, hindi yan kukuha ng Pinay. Mag-aaway lang yan sila, magsasayang lang ng pera. Kaya sabi ko, dalawa lang yung pagpapalitan yan, ako or yun nga, yung katulong ng isa. Sabi ko, ako, parang wala namang problema. Pero kasi nung time na yun, yung nagtagal is yung babae na isa, kapatid ng amo ko. Siya yung nagtagal. Siya yung pumili talaga, and siya yung tumagal doon sa computer room, doon sa kwarto. And doon yung matandang babae, dalawa sila. Tapos yung amo kong babae palabas-labas. Kasi nga, yung bata, binabantayan ko, nagagawa siya ng homework. So, nandun siya sa loob ng kwarto. So, ako nasa labas lang nakatayo. Tapos, tinitingnan-tingnan kami ng amo ko. Sabi ko, nandun siya sa loob, dumipat. Tapos, yung amo ko, hindi kaya umupo siya doon. So, hindi talaga ako yung papalitan. Kasi nga, yung amo ko, wala masyadong interest doon sa loob. Yung may interest talaga yung isa, yung kapatid. So, alam ko na papalitan yung isa, and namili na talaga. So, ganun siya katindi. Ganun kabilis magpalit. Lalo pagka may hindi sila gusto sa'yo, hindi nila napapakinabangan yung ano mo, yung serbisyo mo, hindi sila satisfied, papalitan ka nila. Di bali na malaki yung gastos. Basta, ayaw nila. So, ayun lang guys. Meron akong subscriber, si Jane. Hindi ko alam kung nanonood pa siya ngayon sa Facebook ko, sa YouTube ko. Pero nandito na siya ngayon sa Hong Kong. Ano pa lang siya, ilang days pa lang siya. And sabi ko, kamusta ka dyan? Sabi niya, gusto niya na mag-break contract. Dati siyang sa Kuwait, kakauwi niya lang. As in, kakauwi lang niya ng mga ilang buwan. Tas diretso apply siya. Nakuha siya kaagad. Ang problema, yung amo niya guys, grabe yung lala ng pagka-perfectionist. Alam niyo ba, nahawakan lang ng kamay niya yung isang plato, pinahugasan sa kanya lahat ng plato doon sa drawer, kasi nga daw may fingerprint niya lahat. So ganun kalala, naiiyak na lang siya, wala siyang pagkain. Kaya meron siyang kapitbahay na Pinay na mabait yung amo, iniiwanan siya ng pagkain sa door, so kinukuha niya doon. Tapos ayun, sabi sa kanya, ito, anuhin mo muna, tiyagaan mo. Tapos sabi niya, hindi niya na daw kaya. Kasi partida guys, OFW yan sa sa Kuwait or sa ibang bansa, Middle East. Pagdating dito sa Hong Kong, bigla siya nga pa. Ganun kalala yung pagka-perfectionist dito ng amo dito sa Hong Kong. Lalo pag napunta ka sa may saltik. Ayan, so grabe yung mga complaint niya. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang anuhin yun, si Jane. Kaya ko pa ba? Ayan, so sabi niya, nagsisi daw siya. 3 days lang daw yung pinalitan niya guys. Ganun kalala. Sabi niya, puyat kalaban niya. Kasi 3 AM na siya natatapos magtrabaho. Tapos yung gising niya, alas 9 ng umaga. Sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, kasi diba, mostly wala namang ginagawa ng 3 AM. Bakit? Sabi niya, yun yung time na dapat daw. Siya. Tapos, personal hygiene, libre dito. Kahit sabon sa damit, ayaw paggamit sarili ko. Pero kumukuha ako. Ayan. So, grabe, kahit sabon na panglaba. Kami kung ano gusto namin na gulay. Nakakakain ako ng matino dahil sa kapitbahay. Nahihiya na nga ako para akong pulubin, nililimusan. Ayan. Yung problema is hindi siya maka-apply kasi hindi siya pinapalabas ng 2 months. Bayad naman daw yung 2 months na yun. Pero hindi siya magkaroon ng chance na makakuha ng amo, maka-apply sa labas ba. Ayun yung problema. And then, ano pa yung sabi niya dito? Pag plan siya, may makita siya konting line, ipapaulit yan lahat, kahit pantulog. Oh my God! Pantulog? Kahit pantulog? Dito guys, yung ibang damit ng amo ko na panglabas, panggala,
as long as hindi ko yan pinaplansya. Dati nga hindi pinapaplansya sa akin yan yung mga damit na to. Ako lang naawa. Pinaplansya ko kasi naawa ako. Sabi niya, huwag mo na plansyahin, sabi ng amo kong babae. Diyos ko, parang habuli na siya ng plansya sa kunot-kunot ng mga damit niya sa labas. Tapos ako na yung nag-i-insist, hindi niya sinabi sa akin na plansyahin ko. Basta ako na yung nagkukusa na pinaplansya ko yung mga damit niya na panglabas. So natutuwa siya doon. Ang pinapaplansya na lang sa akin dati, yung mga pantalon lang. Pantalon lang lahat. Pagdating ko dito, nagkatambak yung pantalon. Yun lang yung pinlansya ko. Pero nung isang beses, yung amo kong lalaki, kasi yung damit niya na isa, grabe yung kunot pag nilabhan ba, malala yung pagkakunot. So sa pagising niya sa umaga, tapos papasok na siya sa trabaho, sabi niya sa akin, Jen, pwede mo bang plansyahin yung damit ko? Tapos, ayun, pinlansya ko. Doon ko na tinuloy-tuloy na lahat ng mga t-shirt nila para matino, pinlansya ko na kahit hindi nila sinabi. So, doon natutuwa yung amo ko kasi nga, hindi niya ako inutusan, nagkukusa ako. Hindi niya rin ako inuutusan dati na maglalagay na ako ng damit ng bata para prepare na, ganyan, towel, para hindi ko na pinoproblema. Pero ako na yung nagkukusa. Dati, hindi rin sinabi ng amo ko sa akin na tulungan ko siyang bihisan yung bata sa umaga pagpapasok sa school. Ako na yung nagkukusa kahit hindi nila sinasabi. Kaya, alam nyo ba, parating nilang sinasabi sa akin, nahiya na lang ako minsan, ang talino ko daw. Hindi ko alam. Yun. Parati kong naririnig yan sa kanila. You know what? You're so brilliant, Jen. Kahit doon sa matanda, kahit doon, okay na, good job. Ginaganon ako nila. Kasi, nagkukusa ako, basta may nakita akong, alam ko na, may kailangan gawin. Hindi ko na inaantay, basta alam ko na, nakita ko isang beses na ginawa yan, hindi mo na ako sabihan sa sunod, gagawin ko na yan. So, yung amo kong babae, nakita ko kada gabi, hindi niya inuutos sa akin, nililipat niya yung parang tapakan ng sapatos ng bata doon sa kung ano bukas yung susuotin ng bata na sapatos, doon niya ililipat, kung sa PE or school shoes, ganyan, doon niya nililipat. Tapos nagulat siya na hindi nakalimutan niya and ako na gumawa hanggang sa ginagawa ko na ginagawa, natutuwa na siya. Yun, sabi niya, you know what, you're so brilliant, Jen. Paano mo naisip yung mga ganyang bagay? Sabi ko kasi nakikita kita. So, ginagaya lang kita, ginaganon ko siya. Kaya, parating niya akong binibida doon. Kaya, kinukompare yung ibang katulong na, yun nga, kinukompare kasi nga parati akong nabibida. And, pagdating doon, guys, parati akong may libreng pagkain. Binibigyan nila ako ng kung ano-ano. Hindi, sabi nga ng amo kong babae, hindi ka uuwi hanggat wala kang dala. Parati akong may dala galing doon sa matatanda. Ito, isa pa to sa binigay. Tinapon ko na yung ibang ganito. Marami to, yung yung candy, marami to. Ito, binigay ng matandang babae. Tapos yung lalaki naman, prutas, nandun sa ref. Binibigyan ako longgan minsan, orange, o kaya pears, ayan, apple. So, binibigyan ako. Tapos, isang beses, nahuli ng amo kong babae yung lalaki. Pero, wala naman atang mali siya. Pero nakakatakot, guys. Binigyan ako ng matanda ng saging. Tapos, biglang nanggigil siya sa akin. Nandun sa maraming, akala niya walang tao kasi nandun nga sa computer room, nagtitingin doon. Biglang lumabas siyang amo kong babae, sakto inabot niya sa akin yung yung saging. Hindi nag-thank you ako, ngumiti ako, salamat, sabi ko gano'n, salamat, sabi ko gano'n. Tapos nagulat ako, bigla niyang ginanon yung mukha ko, ginanon niya. Tapos pagtingin ko nandyan yung amo kong babae. Pero wala naman atang issue yun. Pero natakot lang ako, baka sa susunod ba yung matandang babae yung makakita, baka mabigyan ng issue. So, bahala. Takot ako bigla. Kasi nga, baka mamaya mahuli nga eh. Tapos, pero wala naman yun sa amo kong babae. Nagpunta kami sa kusina. Meron akong video dito na nagluluto yung matandang lalaki. And then, nandyan ako. Tapos, binibidyohan ko. Kasi nga, para malaman namin kung paano lutuin yon. So, ayun lang guys. Kaya kayo, kapag alam nilang walang pakinabang or alam mo yun, hindi sila satisfied sa ginagawa mo, papalitan kanila ura-urada. So, ganun lang dito. Kaya hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Kaya, prepared dapat tayo. Handa tayo na kung anytime ano man mangyari, at least ready tayo na kung bababa. So, ayun. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye.